Ilang mga mamamahayag, abogado at iba pang individual ang iniugnay sa di umano'y sabwatan para patalsikin sa pwesto si Pangulong Duterte. Base yan sa matrix na inilabas ng Malacanang. Pinabulaanan naman ang ilan sa mga pinangalanan sa matrix ang paratang. May report si Cedric Castillo. Malacanang na mismo ang naglabas ng matrix na ito ng mga nagsabwatan daw para patalsikin sa pwesto si Pangulong Rodrigo Duterte. Laman ang pangalan ng ilang mamamahayag, ilang abogado at mga individual. Inilathala rin ngayong araw ng The Manila Times ang kaparehong matrix at ang kasamang artikulo. Isinulat ng mismong may-ari ng pahayagan na si Dante Ang itinalaga ng Pangulo bilang Special Envoy for International Public Relations. Kasama ang nagpakilalang Bicoy na nagpost ng ilang video online kung saan inaakusahan ang ilang malapit sa Pangulo bilang sangkot di umano sa droga. Naroon din sina Ellen Tordesillas ng Vera Files, Maria Ressa ng Rappler, National Union of People's Lawyers o NUPL at Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ. The source is Bicoy. It was related to Tordesillas and Tordesillas related to 3 groups na dinistribute naman nila. The purpose nito is to for this government to lose credibility. That's how you destroy a government. You lose, or government's losing credibility will be the start of its fall. Mariin namang itinanggi ni Tordesillas ang paratang. Dagdag niya, isa lang din daw siya sa mga nakatanggap ng narcolist video ni Bicoy. Siguro dahil nagsasabi ng totoo yung mga media na mga sinusulat ng media siguro. Mga totoo siguro yun kasi kung hindi naman totoo yun, madali naman sagutin yun sa all you have to do is come out with the facts, di ba? Sabi naman ng NUPL, wala raw basehan at imbento lang ang paratang ng Malacanang sa kanila. Sabi ni NUPL President Attorney Edre Olalia, mukhang napag-initan lang daw sila dahil sa paghahain nila ng communication sa International Criminal Court laban sa Pangulo. Wala rin daw siyang alam sa pagpapakalat ng Bicoy video at hindi rin daw niya kilalang personal si Tordesillas. This is dangerous. It's not funny, and it's reckless, and even libelous, no? As a matter of fact. Because I don't even know what he's talking about, no? Except to have heard it in the news na parang pati yung anak na minor de edad ni Presidente ay idinawit. We don't have anything to do with that. Nothing at all. So we're just lawyers. Sabi naman ng PCIJ, maliraw ang matrix at ulat ng Manila Times sa maraming dahilan. Wala raw silang natatanggap na email kay Tordesillas ukol sa sinasabing narcolist video ni Bicoy. Tahasan din daw inamin sa ulat na posibleng may paglabag sa batas na naganap at inamin din na ang mga eksperto na di umano'y katulong ng Office of the President ang nanghimasok sa privacy ng mga reporter na nabanggit. 5 pangalan din daw sa matrix ang hindi na empleyado ng PCIJ. Sa pahayag naman ng Rappler, sinabi nitong isang halimbawa raw ng hindi tamang pagsulat ng isang investigative report ang istorya ng inilabas na matrix. Matatanda ang sinabi ng Pangulo na may ilalabas siyang intelligence report mula sa ibang bansa kaugnay raw sa surveillance sa kanyang mga kritiko. Sabi ni Panelo, wala raw nilabag na batas ang gobyerno sa pagtanggap ng intel report. Yun ang tinatawag na sharing of intelligence information. That's standard for all countries sa ngayon. Kasi if the plot thickens and they perform acts which are already violation of the penal laws, that's a different story. Walang sinabi si Pangulong Duterte kung anong bansa ang nagbigay sa kanya ng intel report. Cedric Castillo, GMA News.